In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom, Alhem. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayon, sasabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan, ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutan ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilaya natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Martes sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay at paggunitaki na San Nero, San Acheles, mga martir, kay San Francisco, martir. Sa mabuting balita ngayon, makikita natin ang lungkot ng mga alagad dahil sinabi ni Jesus na siya ay aalis. Parang pakiramdam nila ay mawawala na ang kanilang lakas at pag-asa. Pero sinabi ni Jesus na ang kanyang pag-alis ay hindi katapusan, kundi simula ng mas malalim na presensya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Minsan ganito rin tayo sa buhay. Kapag may problema, karamdaman, kahirapan, betrayal, o pagkawala ng mahal sa buhay, pakiramdam natin, iniwan tayo ng Diyos. Pero ang totoo, mas kumikilos siya sa mga panahon na hindi natin siya nakikita. Ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala sa nakikita, kundi pagtitiwala kahit tahimik ang Diyos. Sabi nga ni St. Augustine, faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe. At sinabi rin ni St. John Chrysostom na ang tunay na Kristiyano ay hindi sumusunod kay Kristo dahil madali ang buhay, kundi dahil alam niyang si Kristo ang daan patungo sa kaligtasan. Sa unang pagbasa naman, kahit nakakulong sina St.
Paul, the Apostle at Saint Silas. Hindi sila nawala ng pag-asa. Sa halip na magreklamo, sila ay nanalangin at umawit ng papuri sa Diyos. Dahil dito, nayanig ang bilangguan at nabuksan ang mga pintuan. Ipinapakita nito na kahit nakakulong ang katawan, hindi kailanman makukulong ang pananampalataya. Paano tayo mananatili sa pag-ibig ni Kristo? Sa panahong ito, patuloy na magsimba at tumanggap ng mga sakramento, lalo na ng kumpisal at banal na komunyon. Magdasal araw-araw, kahit ilang minuto lamang. Huwag mahiyang ipahayag ang ating pananampalataya sa social media, pamilya, trabaho at komunidad. Maging mabuting halimbawa sa salita at gawa. Magpatawad kahit mahirap. Maniwala sa Diyos kahit hindi natin nakikita ang resulta agad. Ang tunay na Romano Katoliko ay hindi lang Kristiyano kapag linggo, kundi araw-araw namumuhay bilang alagad ni Kristo. Sa panahon ngayon na maraming tukso, fake teachings, at kawalan ng pag-asa, kailangan nating manatiling matatag sa simbahan na itinatag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal. Turuan mo kaming manatiling tapat kahit sa gitna ng pagsubok at kalungkutan. Ipadala mo sa amin ang Espiritu Santo upang gabayan kami sa katotohanan at palakasin ang aming pananampalataya. Hinihiling namin ang kagalingan ni Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, Ami, at ng aming buong pamilya at sa lahat na may karamdaman, pisikal, emosyonal at espiritual. Hipuin mo sila ng iyong mapagpagaling na kamay. Gabayan mo ang lahat ng mga pari, obispo, aming kura paroko, Diocesan Administrador Monsignor Claro Caluya, Sister Sara, Cherry, Elinda, at ang aming mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV. Basbasan mo rin ang pamahalaan ng Pilipinas, aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., upang manaig ang katotohanan, pagkakaisa at kapayapaan. Ipinapanalangin din namin ang mga pumanaw na sina Pope Francis, Janet, Hiram, at ang lahat ng aming yumao. Loobin mo sila na sila'y makapasok sa iyong kaharian sa pamamagitan ng makapangyarihang intersesyon ng mahal na Berhing Maria. Iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad, sakit, kasamaan, at kapahamakan. Panatilihin mo kaming ligtas sa iyong pag-ibig magpakailanman. Amen.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!